Amen. Praise the Lord. So tayo po ay gumawa ng action. Amen. Praise the Lord. So handa na po ba ang lahat upang marinig yung alarm ng ating Panginoon? Ang warning ni Lord. Amen. So let us blow the trumpet in GCM. Amen. Tinatawagan ko na po si Pastor Christopher Aguilar. Amen. Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen. I request the congregation to please stand. And let's open our Bible in the book of Joel. In the book of Prophet Joel, chapter number 2, verse number 1. Gagamitin ko po ang King James Version. Joel, chapter number 2. Nasa Old Testament po yan. Joel chapter number 2, verse number 1. Kanina kinanta natin to. Blow the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Ipan ninyo ang pakakak sa Zion, at magpatunog kayo ng udyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na. Amen. Let's worship the Lord in Jesus' name. Purihin po natin ating Panginoon. Let's worship the Lord in Jesus' name. Let's worship the Lord. Come on, church. Let's worship the Lord in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord God. Jesus, we praise you, O God, Lord. We will blow the trumpet, O God, Lord Jesus, sa iyong iglesia. In Mount Zion, O Lord, your holy temple. Heavenly Father, Lord, narito po kami, Panginoon, Lord, as a mere instrument, Panginoon, Lord, na magbibigay po ng inyong mensahe. We do believe, Father God, Lord, na kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang aming dakilang guro. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw ang Diyos na nangusap kay Joel, kay Zechariah, kay Ezekiel, Panginoon Lord, at kay Daniel, Panginoon. And we do believe, Father God, Lord, right now, Jesus, ibubunyi mo sa amin, Panginoon Lord, hallelujah, on how to blow the trumpet, Panginoon Lord, sa aming mga buhay. Hindi po aksidente na kami narito upang mapakinig, Panginoon Lord, ang inyong mga salita. Let the hearer of the word, O Lord, hallelujah, tanggapin niya, Panginoon Lord, ang inyong salita na may kasiglaan, may kasiyahan sa kanyang puso. We do believe, Father God, after hearing this message, you will bless us, O God, Lord Jesus. We worship you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. One morning, ako po ay naka-duty sa ospital at iniwan ko ang aking dalawang may bahay at maging si Sam, ang aking anak. I know na iniwan ko sila na mahibingang tulog. So one day, meron po kasi kaming watchman ngayon sa aming pong apartment. At ang trabaho ng watchman ay mag-look over sa mga nangyayari. So tumawag po siya at around 8:30. So very unusual na tatawag ang isang watchman na ganung oras. Ano po? At habang tumawag siya, nasa ospital ako. So pagkasagot ko sa kanya, hindi ko po siya maintindihan. Dahil Indiano siya, siguro hindi niya ma-express ano po yung kanyang sinasabi, in which may message siya na hindi ko naintindihan. At the back of my mind, the time na tumawag siya, akala ko may nasusunog or flat 25, sabi niya, ano po. So inisip ko na ano kaya, umalis ba ako, iniwan ko ba yung bahay na may naiwan ba akong kettle o may naiwan ba akong ano po. So hindi ko siya maintindihan. Of course, kapag tumawag siya, may reason. Ano po, hindi ko pwedeng ibaliwala. So it turned out na katabi ko po yung isa ring Nepali. He was a Nepali. He understand Hindi. So I gave the phone immediately to him. So I asked him, what's the message? And what?
So meron daw pong dumating na parcel. Parcel pala yung sinasabi niya, no? Na lot 25 at natutulog daw si Madam. So I was relieved, ano po, hindi ko in-ignore yung message na hindi ko tawag dito, in-ignore, kundi immediately I need yung message niya na maging clear sa akin upang sa ganun hindi ko ma-miss yung pagtawag niya. Amen. Amen po ba? You see, sometimes, brothers and sisters, may mga messages na pag narinig natin as if wala pong dating sa atin. Umaatin tayo sa church, mga magulang at kapatid, na mayroon pong purpose ang Panginoon. Hindi kayo nakaupo dito upang umupo lang. At pagkatapos ng service, brothers and sisters, babay na, masalama, uuwi tayo na walang nangyari. Amen. There are certain things, brothers and sisters, na kailangan po nating maging aware. Amen. So every time na may mga messages sa church na ito, every time na may narinig kayo ng mga messages, pwede po bang pakina yung echo, kapatid? Umubo ako, baka masira yung mga eardrums ninyo. Okay, so what I'm trying to say, brothers and sisters, even itong watchman na ito, pag minsan ini-ignore namin, pag minsan hindi namin pinapansin, pag minsan dahil isa po ay isang watchman lamang sa tingin natin, pero yung kanyang message ay napakahalaga. Amen. Napakahalaga. Amen. Kaya nga po sa Book of Joel, mga magulang kapatid, ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang sabi po niya, we have to blow the trumpet in Zion. Amen. In Zion, brothers and sisters, kung ating pong pagbulay-bulayan ang ating napag-aralan, mga Bereans, during the time of David, na-build yung pong Jebusite, so yung Jerusalem, which is the land of the Lord. Amen. Doon po nakikipag-usap, nakikipag-unayan ng ating Panginoon na dakila. And then, sabi po niya, blow ye the trumpet in Zion and sound alarm in my holy mountain. Amen. Meron pong alarm, may sign, or meron pong trumpet na sound, na kapag narinig po ito, dapat po maging alarm po tayo. Amen. Hindi po natin pwedeng ignore. Amen. Hindi po natin pwedeng ignore in the sense that pabayaan po natin na ganun na lamang. Amen. Gaya po namin, marami po kaming mga red flags na sinasabi sa medisina, lalo-lalo na sa head injury. Dahil sa pediatry po ako ngayon, marami kaming mga head injury. I don't know, walang ginawang Diyos na isang araw na walang nahulog na bata. And majority sa kanila mga Syrian. I don't know kung ano pong ginagawa nila sa bahay. No? Minsan, biyak yung skull, gano'n na gano'n. So, lagi po kaming gumagawa ng mga injury instruction. May mga red flags kami. Ano po yung mga red flags? Tatanungin namin yung mga bawat pasyente, ano bang nangyari? Pag nahulog, nagsuka ba siya? Nawalan ba siya ng malay? Nag-seizure ba siya? Nang-convulsion ba siya? Nag-tremors ba siya? Nawalan ba siya ng hininga? Marami kaming mga red flags. At the end of the day, brothers and sisters, pag pauwi namin ng pasyente, bibigyan namin sila ng warning. Or bibigyan namin sila ng mga red flags. Na just in case ang iyong bata, hindi na siya umimik, o hindi siya umihinga, o nanginginalo, balik nyo kaagad. Ang bata. And it turned out, meron akong sinabihan kahapon ng ganon, hindi po natatapos ang aking shift, bumalik po yung tatay at sabi po niya, yung kanyang anak daw nag-jerk, jerk emotion. So I told them it's been 4 to 6 hours at hindi na po yan related. Dahil lang mga bata pag natutulog, usually parang nag-jerky po yan, parang nagugulat, di po ba? Di po ba naranasan natin yan, mga kabataan? Yung matatanda, di bali na. Di ba, mga kabataan, di ba? Dahil yung the way, kapag tayo po'y natutulog, doon lang po lumalaki ang ating mga muscles. So, doon lang po lumalaki ang ating mga bones. During sleep lang, mga magulang kapatid. Amen. So, nagpapasalamat ako dahil nung nabigyan ko siya ng advice, alam niya, red flags yon. So, immediately, they came in emergency. Amen. So, ganyan din, mga magulang kapatid. Hindi po kwentong barbero ang pinag-uusapan natin dito sa pulpito. Marami po kaming panawagan, marami po kaming mga instructions, marami po kaming sinabing mga warning, brothers and sisters, and yet, most of us, ini-ignore po natin yung mga bagay na yan. Amen. Kung gayon na lamang po, wag na po tayong magatin, kung wala rin po sa puso natin ang pagsamba sa ating Diyos. Nasasayang lang po yung oras natin, nasasayang lang yung panahon.
Amen. Ilang beses na rin nananawagan, share the gospel, mahina ang ating evangelism, yung growth ng ating pong membership o yung ating mga kasama sa church ay napakaliit. Mas marami pa yung mga ginagawa nating hindi gawain sa church. Amen. So during the time of Joel, ganun po ang sinabi ng Panginoon, blow the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh. Amen. Ilang beses na po natin napakinggan dito sa pulpito ko na malapit na dumating ang Panginoon. Sabi nga sa December 21, end of the world na. Amen. Kanina sa news, may super typhoon na parating si Pedro sa Pilipinas. Ano po? Alarm yan, brothers and sisters. Amen. And then inignore ng Pag-asa o anuman pong mga tawag nito, sangay ng gobyerno when it comes sa gano'n. Ito po ay opportunity, lalong-lalo na pinagpiprito ng mga tatakbo ng eleksyon. Itong ganitong sakuna. Why? Because in this time, ito yung best opportunity nila. Ano po, para magpakitang gilas. Amen. This is the time na marami na namang corrupt na tao ang magkakaroon ng opportunity. For it is nigh at hand. Malapit na po dumating ang Panginoon. Amen. Hindi pa ba kayo nababagabag, mga magulang kapatid? Kapag sinasabi natin dumarating na ang Panginoon, malapit na dumarating, wala ba yung joy sa ating puso? Amen? Wala bang joy? You see, the early apostles, kaalis lang ng ating Panginoon for how many years? At nung sinasabi nilang malapit nang bumalik ang ating Panginoon, they were really glad. Amen. Dahil alam po nila, ito po yung day na ito ang pinaka-inaasam ng bawat sangkatauhan. Amen. Ito po yung day, ang pagdating ng Panginoon. Ito po yung inaasam ng lahat. And are you ready for that, brothers and sisters? Are you prepared for it? Tayo po ba'y handa na, mga magulang kapatid? Are you sure? Did you blow your trumpet? Did you blow your trumpet? Alam niyo po ba yung gustong sabihin? Hindi physical na no. Blowing the trumpet means sharing the gospel of peace. Ang aking may bahay, tuwang-tuwa po siya 2 or 3 days back. Dahil yung kapatid niya sa Ireland, si Kuya Erwin, yung panganin nila, he accepted the Lord. And he is ready to be baptized in the name of Jesus Christ. For how many years? For how many years? Pinupukpok ko ang aking may bahay. Na-share mo yung gospel. Share natin yung gospel sa iyong pamilya. We failed sa isa niyang kapatid. We failed sa kanyang kapatid. But I know God will work. Ano po? Sa ganung paraan. Nagkaroon po ng problema, yung kanyang buong sambahayan. Yung sitwasyon na yun, yan ang ginamit ng Panginoon para marinig nila yung trumpeta na every day, every night na amin pong hinihipan sa loob ng kanilang pamamahay. And if you are not ready, brothers and sisters, ask yourself, may mga trumpet kayong hawak-hawak sa mga oras na ito. But did you use it? Ginamit mo ba? Inipan mo ba? It's up to you, brothers and sisters. Ang sabi sa Revelation chapter 21, verse 8, ang mga sinungaling ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. If you claim that you are ready, that you share the gospel of God, the gospel of Jesus sa inyong home, be sure, brothers and sisters, nahipan mo yung trumpet na yan sa buong mong sambahayan. Not only in your family, yung lahat po ng inyong mga relatives. Amen. If you are not using it, brothers and sisters, and then you are a liar. You are a liar. And God knows, brothers and sisters, sino yung mga tao dito na nagsishare ng kanilang trompeta sa kanilang mga mahal sa buhay. It's a must, mga magulang at kapatid. God called you to sit here para hindi lang makinig. The reason why you are sitting here, brothers and sisters, because God has a purpose. Ilang beses tayong nananawagan in this pulpit. Ilang messages na narinig natin. But again, some of us still, brothers and sisters, they are not willing to share the gospel of peace na sinasabi nila
may panahon yan. Darating din ang panahon. Kailan darating ang panahon? Noong time ni Joel, ang sabi, malapit na dumating ang Panginoon. Malapit na palapit na. And how many years, brothers and sisters, na lumampas? Kailan? Kapag nangihinalo na yung mga nanay at tatay natin, doon natin share ang gospel? It's time, brothers and sisters. It's a warning for us. It's a warning for us. Kanina, naka-short pan lang po ako. Inatid ko ang aking may bahay dahil nagmamadali na po kami. Babakasyon po kami. Kailangan po niyang matapos yung driving lesson niya. So we have to finish the course. At may isang Pilipino doon na malayo, lumapit sa akin. I was blessed, dahil Pilipino, kababayan. Sabi niya, kumusta po? Kumusta? Sabi ko, mabuti naman po. Ang ginawa, naka-share pa man din ako, tsaka naka-jacket naman po. So it turned out na, taga saan ka sa atin? Taga-Tarlac ako, sabi niya, taga-Kamiling. So Ilocano gayam. When nga ron? So mawatan, tibagbaga ka niya. When? So nag-usap po kami. And then napunta doon sa kapo nagtatrabaho dito, kapatid. Discover Islam. He was very proud. Okay. So Muslim ka? Yes! Sabi niya. Okay, Muslim. I'm just wondering, brother, sabi ko, what made you decide na mag-Muslim? Because I found the truth. Okay, sabi ko, they gave me a small tract, sabi niya, small tract. Binigyan po ako ng isang tract. Binasa ko po yun, naniniwagan ako. Okay, sabi ko, nabasa mo na bang Bible? Hindi. Sabi niya. Ano ka ba dati? I'm a Roman Catholic. Okay. But hindi ko nabasa ang Bible. So in that small, sabi ko sa kanya, do you think it's enough? It's enough na para ma-convince ka maging Muslim? Yes, sabi niya. So you don't believe that Jesus Christ is God? No! Sabi niya, propeta lang yan. I will prove it to you. Okay, prove it to me. Sabi ko gano'n. Walang nasulat sa Bible, sabi ko gano'n, na si Muhammad ay nandiyan sa Bible niya, nasa Bible. Pero sa Quran, nandyan. Alam mo, nasaktan ako. Sabi niya, ang Bible daw ay hindi totoo. At ang Bible daw ay walang Bible ng word. Brother, sabi ko, we're not talking about Bible as a word na nakasulat yung Bible, ng word ng Bible sa Bible. These are collection of books. And do you believe that Jesus Christ was mentioned several times that He is God? Hindi, sabi niya, dahil sa aking Quran. Okay, sabi ko, saan ba nanggaling ang Quran? Sino nauna? Ang Quran o ang Bible? Quran, sabi ko. Sigurado ka? Sino nauna? Si Jesus Christ o si Muhammad? Si Jesus Christ. Okay. Ang Muslim ay nag-start after 600 years. Hindi yan pinrich ng mga apostles, hindi na-mention ni Jesus Christ. Amen? At yan ay inango ang Quran sa aming Biblia. Ang Biblia ay naango rin sa Torah, sa mga Hebrew. Okay, sabi niya. So, sino nauna ngayon? Sabi ko, ang Bible, sabi niya. Okay, sa Bible, hindi nabanggit dyan si Muhammad, pero sa Quran, nabanggit si Jesus Christ. Naniniwala ka ba na si Jesus Christ ay babalik? Yes, babalik! Imagine, naniniwala ka. Ano siya, propeta? Propeta siya. May nakita ka na bang propeta na babalik muli? Si Jesus Christ. Okay, kung babalik si Jesus Christ, sabi ko sa kanya, bakit siya babalik? Babalik siya para sabihin, hindi ako Diyos. Kapatid, sabi ko, sa ideology mong yan, talagang ignorante ka sa salita ng Panginoon. I'm sorry, sabi ko sa kanya, pero ikaw ay lasing sa doktrina ng Islam. You will never save sa maliit na track, sabi ko sa kanya. Kaya namumusong ka ngayon, sabi ko gano'n sa kanya. Dahil ang pagpasok mo sa Discover Islam na nagtatrabaho ka doon, yun ang pinaka-intention mo dahil wala kang trabaho. Namutla siya. Namutla. Sabi sa kanya, masakit ako magsalita, brother. Pero ilang taon ka na? I'm 31 years old. Okay, kailan mo tinanggap ang Islam? Last year. Sa 1 year na pagkakakilala mo sa Islam, think about the 30 years na ginawa ni Jesus Christ sa'yo. Sabi ko, iningatan ka niya at hindi kanya pinababayaan. Every knee shall bow and every tongue confess. Kapatid, si Jesus Christ magbabalik. Tignan mo, luluhod ka sa kanya at sasabihin mo siyang Panginoon. And I told him,
I know deep in your heart, ginanong ko na, deep in your heart, si Jesus Christ ay Diyos mo, sabi ko sa kanya. And then, immediately, I turned my back against him. And then sabi niya, sandali, di pa ako tapos. Sabi ko, hindi tayo matatapos dahil hindi mo pa nabasa ang Bible. Dahil binabasa ko ang 1 John 5:20 sa iyo, hindi ka naniniwala sa Bible. So there's no point, sabi ko sa kanya. There's no point. Pero I'm telling you right now that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord and God. Yan, si Tomas ang nangyari sa kanya. Si Tomas, he denied that Jesus Christ was risen from the dead. So ano sabi niya? Unless na mahawakan ko ang kanyang kamay, yung butas, at mahawakan ko yung kanyang sugat sa kanyang tagiliran, maniniwala ako. And peace be unto you, ang sabi ng Panginoon si Jesus Christ. Ang sabi po ni Thomas, sabi ko sa kanya, sa John chapter 20, verse 28, You are my Lord and my God. Ngayon, kapatid, kung si Tomas, sinabi niya yon, dapat si Jesus Christ, kung di siya Diyos, sasabihin niya sa kanya immediately, hindi ako ang Diyos, Tomas. Ako'y tao lang, ako'y propeta lang. Pero he never mentioned na siya ay tao lang because He is the God manifest in the flesh. At umalis po ako sa kanyang harapan, brothers and sisters. Pumasok ako sa kotse, sabi ko, Lord, bless mo po ang taong ito. I was frustrated again. I was suffering from evangelical frustration for the past few days, brothers and sisters. They are really ignoring the fact that ang Panginoon siya po ang Diyos. Amen. Nakakalungkot man, pero I'm just doing my job. I'm blowing the trumpet in a sense that kung sino ang makikinig, God will bless them. At sino mag-i-ignore, God will punish them. It's simple as that. Ano ang sabi sa book of Ezekiel? In the book of Ezekiel chapter 33. So we can, English po, ita-translate na lang po natin sa Tagalog. In Ezekiel 33, verse 1 to 12. Again, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon the land, if the people of the land take a man of their coast, and set him for their watchman. Ang sabi ng Panginoon, ang aking tabak ay darating sa inyo. Amen. Ang tabak na yan, which is the word of God, kapag dumating, kumuha kayo ng watchman. Ano yung watchman? Yung mga nagbabantay. Bantay. Amen. Sila magbabantay sa word of God. And right now, brothers and sisters, the word of God is here. The word of God is here. Amen. At salamat sa Panginoon, pinagkatiwala niya sa atin na tayo maging bantay ng kanyang mga salita. Amen. Huwag niyo i-underestimate ang mga watchman, huwag niyo i-underestimate ang mga bantay, brothers and sisters, dahil ang mga bantay, very crucial po ang kanilang function sa ating mga buhay. Amen. So when I bring the sword upon the land, ang aking tabak, ang sabi ng Panginoon, which is the word of God, if the people of the land take a man of their coast and set him for their watchman. Next verse. If when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people. Kaya nga kapag narinig mo yung salita ng Panginoon, parating na yung sword, you have to blow the trumpet. Ano yun? You have to share the word of God. Ang sword, brothers and sisters, ng ating Panginoon, according sa Hebrews chapter 4, is double-edged sword. Masakit ang salita ng Panginoon. Double-edged sword yan. Kapag ikaw ay nasaktan, brothers and sisters, hanggang sa kasukasuan mo, talaga pong papasok ang salita ng Panginoon. Kaya nga kapag nakikinig ka ng message ng Panginoon at parang wala sa'yo, that means hindi effective ang Word of God. Pero kapag tayo may ginagawa, meron tayong mga kapalaruan, brothers and sisters, meron tayong mga iniquities, meron tayong mga transgressions sa ating mga buhay. Pag yung topic na yon, yung Word of God, kapag tumama sa ating mga puso, nasasaktan tayo. Di po ba? Nasasaktan tayo eh. Wag mo mamasamain kapag nasasaktan ka sa salita ng Panginoon, because the Word of God is alive, quick, and powerful. Buhay ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga dito sa church na ito, madalang kayo makarinig ng prosperity. Pumunta kayo sa ibang church, puro blessing, puro pagpapala, puro encouragement, puro mga increase ng tawag nito, ng moral, or pag-increase ng mga encouragement. Excuse me. Pero sa Great Commission, puro saway. Wala nang tinuturo si Pastor Brother Chris, si Pastor Resting, puro saway. Puro ganito, puro ganyan. Gusto namin yung itaas mo yung inyong mga panyo, iwagayway, at bumili ka ng itlog.
at kumuha ka ng umbrella, may pagpapalang bababa sa'yo. Ay mga tele-evangelists, maraming mga ganyan. Maraming mga ganyan, brothers and sisters. Walang pinag-uusapan kundi pera, 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 pera. But the true church, brothers and sisters, hindi po nangaral sina Pedro, sina Pablo, si Timoteo, walang nangaral na puro pagpapala, pagpapala, pagpapala. They're preaching repentance. Repentance. Repentance because the Lord is already at nigh. Malapit na po siyang dumating. Amen. At hindi na natin pag-uusapan dito na pagpapala, brothers and sisters, dahil yung mga ginto, pilak na nakikita natin, hindi natin madadala yan sa langit. Tinatapakan lang natin yan sa langit, brothers and sisters. And that's the good news. Amen. So ano po sabi dito? If when he sit the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people. Kaya kapag nakakapakinig kayo ng mga word of God, it's served as a warning for us. Do not ignore. Do not ignore, brothers and sisters. Then whosoever, kung sino man, heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Ano gusto sabihin? Kapag ka narinig mo na yung pakakak, narinig mo na yung word of God, at inignore mo, mga magul kapatid, if you did not take the warning, when the sword come and take him away, his blood shall upon his own head. Liable ka. Liable ka. Kapag narinig mo na salita ng Panginoon at inignore mo, brothers and sisters, ano man ang mangyari sa'yo, liable ka. Parang nagdadrive ka lang ng sakyan eh. Pag nagdadrive ka ng sakyan, ginawa ng mga engineer na kapag ka naka-green, huwag agad-agad magre-red. Magkakaroon muna ng orange so that you will have the time para mamreno. Nakuha po ba natin? May nakita ka naman ng signal light na red, tapos biglang green. Tapos, pasang green, kagad, red. Hindi. Amen. It's a warning. Kaya kapag may warning at sumigi-sugi ka pa, mapapahamak ka. Mapapahamak ka. Ganun din po. Kapag narinig mo na, nakita mo na ang katotohanan at pabanjing-banjing ka pa sa buhay mo, liable ka na. Wala na pong magagawa ang watchman. Amen. Next slide, in verse 5. Now, he heard the sound of the trumpet and took not warning, his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. Meaning, yung kumuha ng warning, siya po ay maliligtas. Simple as that. It's like 1 plus 1 is 2. 2 plus 2 is 4. It's simple as black and white. It's simple as right and left. Wala naman po kahirap-hirap sa buhay Kristiyano eh. Ang tao lang ay nagpapahirap. Ginagawang complicated ang bagay. Yung mali, tinituwid na maging tama. Ang mali, mali. Ang tama is tama. Hindi natin pwedeng i-twist ang Word of God. Kapag mali, mali. That's all. Dalawa lang naman ang pupuntahan natin eh. Impyerno lang at saka langit. If I were you, brothers and sisters, and I will ask you right now, lahat kayo, wala namang gustong pumunta ng impyerno. Wala! Eh ngayon, kung ayaw mo sa impyerno, gayon na lamang ba, wala kang gagawin? Of course, may gagawin ka. Why? Ang bagay na hindi mo pinaghirapan, hindi mo mamahalin. Totoo hindi? Ang taong hindi niya pinaghirapan ng isang bagay, hindi mo bibigyan ng halaga. I gave you a brief example doon sa bata at saka sa tatay. Di po ba? Way back 2-3 weeks back. Again, I want to reiterate this simple illustration. May isang bata, may pinakita sa kanya yung kanyang tatay na isang flower vase na antique. Eh yung antique na yun, brothers and sisters, antique siya. Sa mata ng bata, walang saysay, antique. Matagal. Oo, niluma na ng panahon. Eh ngayon, yung flower vase na yun, brothers and sisters, tinanong ng bata, mga magkano kaya ito? Ang sabi niyang kanyang ama, precious ito, anak. Mamahalin ito. Kumbaga, hindi niya binigyan ng value. Basta sinabi niya, mahal ito. Eh, itong bata, nung napunta sa souk, dyan, sa Muhara, may nakita siya, same na flower vase, same. Same na kulay, same. Talagang replica. Made in China. Siyang siya. Kung paano makita mo, siyang siya. Kung paano yung itsura.
nakita niya sa tag price, 5 dinars. Sabi ng tatay ko, so nag-doubt yung anak. Sabi ng tatay ko, precious, tingnan mo, 5 BD lang pala. Yaka-yaka, meron ako niyan, meron akong 5 BD, ganun na lamang. So itong bata, dahil po masyado siyang inquisitive, masyado siyang nagwa-wonder siya dun sa flower vase na yun. Minsan tinago ng kanyang ama dun sa cabinet. Ewan ko, ang dami niyang dapat napuntahan. Itong bata ito, hinawakan niya, kinuha niya, na-outbalance. Nahulog po yung flower vase. Nung nahulog yung flower vase, it was shattered into 1,000 pieces. Durog na durog. Sabi ng bata, 5 PD lang to. Pwede kong palitan yan. Agad-agad. 5 PD lang. Mura. Walang sense. Nung dumating yung kanyang tatay, nakita niya na shattered po yung flower vase, 1,000 pieces. Yung tatay niya namutla. Yung kanyang throat talagang nag-dry. At hoarseness yung kanyang boses, anak, anong ginawa mo? Niyakap lang niya kanyang anak. At ito'y napaiyak. So nung naramdaman ng anak, ng bata, yung value ng flower vase na yun sa kanyang ama na napakahalaga, naramdaman niya. Dahil sabi niya, pwede ko naman pong i-replace ito. Anak, hindi pwedeng i-replace yan. Antique yan. It cost 25,000 dinars. Nung nalaman niya, namula yung bata, namutla. Bakit hindi mo sinabi, tay? Anak, sinabi ko naman sa'yo, mahal ito. Hindi ka nakikinig. Ngayon, nabasag na. Sabi ng kanyang ama, i-replace ko na lang to, anak. I have to buy a new one. Cost me everything para lang mabuo ito dahil ito ay sa angkan pa natin ng mga unang panahon na hindi na natin pwedeng ibalik. And yung bata, doon niya na-realize yung value. Why? You will never know what you got till it's gone. Hindi mo alam ang kahalagan ng isang bagay unless na hindi nawawala. At hindi mo lalagyan ng isang bagay na mahalaga sa'yo kapag hindi mo pinaghirapan. Kaya yung value ng pagtanggap mo kay Jesus Christ ay something like, tinanggap ko si Jesus Christ, I'm born again, kayo na lamang, at hindi mo alam kung anong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na hindi mo binibigyan ng halaga. That means, brothers and sisters, walang halaga sa iyo ang pagtanggap mo kay Kristo. You can go out from here in this church and you can go back to your old life. Madali na lang. Yon ang modern evangelism. Once saved, always saved. Yan ang mga tinuturo ng mga pastors. Ano gusto sabihin? Okay lang na magkasala ka. Kasi sabi naman sa 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins. Meaning, okay lang magkasala, basta after na magkasala ka, pray ka agad. And God is faithful and just to forgive you. And that's the modern evangelism. But for us here, brothers and sisters, tinanggap natin si Jesus Christ. Pinaalaala ng message ng trumpeta 2 weeks back, 3 weeks back, ng ginawa ni Kristo, gaano kahalaga ang kasalanan, gaano karumaldumal sa harap ng Panginoon ang kasalanan, tumingin ka doon sa krus ng Kalbaryo! Tumingin ka doon! Kung paano nag-suffer si Jesus Christ sa kasalanan! And then sasabihin mo, okay lang magkasala kasi 1 John 1:9. And that means, hindi mo binibigay ng value ang Panginoon. Kaya kapag hindi mo binibigyan ng value, ano ang sum? Ano ang produkto nun? Babalik at babalik ka sa kasalanan. Ignore mo na lang, okay lang yan. Born again. You will end up born again. Kaya may mga kapatiran dito Nung tinanggap nila si Kristo, ang sarap talagang, hallelujah, praise the Lord. Maganda. Konting problema lang, konting pitik lang. Kulang na lang, mura-murahin kami mga pastor. Tapos maririnig mo pa. Sa ano sasabihin niya? Magiging talagang lululong ko yung sarili ko. Nakakalungkot. Sayang yung video mo, kapatid. Sayang yung video mo. Yung pag ganun-ganun ka pa dito, sayang. Sayang. Buhay na patutuwa na.
Bakit? Kasi yung pagtanggap mo, hanggang dito lang. Superficial lang, hindi na-embed sa puso mo. And that's how modern evangelism works right now. Kaya dumadami sila, okay lang. Kahit nangangalunya ka, yes, brother, God is just, is faithful. Come on. Come on. That's the word of the devil. That's the word of the devil. I don't believe in one save, always save. I don't believe. Kung one save, always save, huwag na tayong gumawa ng ganito. Huwag na tayong mag-praise the Lord. Ligtas na tayo eh. Kaya yan ang nangyari. If the watchman see the sword come and blow not the trumpet, kaming mga pastor, pag hindi namin sinabi kung ano ang gusto sabihin ng Panginoon sa mga araw na ito, and the people be not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will require the watchman's hand. Kung liable ang inyong mga pastor. Kaya kayong mga pastor na nakikinig, magpanggang Israel, ano po, hanggang sa Canada, nakakarating ang ating live stream. If you will not tell your flocks that sin is very dangerous, brothers and sisters, you will be liable in the sight of God. You will be liable in the sight of God. If you will not blow the trumpet na alam mo na ito ang nararapat, na alam mo nagkakamali ang kapatid, and then kino-compromise mo dahil kapag kasi umalis ang kapatid na ito, hindi na siya magbibigay ng ikapo, hindi na siya magbibigay ng kanyang mga pledges. We don't care. Yung church na ito, nung nag-start kami ni Pastor ST, ni Pastor Lucy, ask them, Friday worship, 2 worship service 12 o'clock at saka alas 5. Kaming 2 magtatay, nagtatag team. Alam niyo magkano yung ikapo? 7 BD, 8 BD. Praise God. Praise God. Kaya wag kang magmalaki. Kung aalis ka dito, hindi ka na mabibigyan ng pledge. We don't care. Sa'yo na lang yung pera mo. Hindi mo pwedeng pagmalaki ng church. Hindi mo pwedeng pagmamalaki ng church. Huwag mo sabihin na aalis ako dito sa ministry ko, aalis ako sa church na ito, madadama yung church. Hindi. Ang sinasaktan mo si Jesus Christ. Kaya mga pastors, this is for you. If you will not blow the trumpet na nakita mo that the sword of God come, liable ka. Amen. Amen po ba? Kaya kahit masaktan ka, so what? Truth hurts, but it will set us free. It will set us free. Next slide, in verse 7. So though, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel, therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die if thou dost not speak to warn the wicked from his way. That wicked man shall die in his iniquity, but his blood will require at thine hand. Kaya nga kapag nagkakamali ka, at hindi ka pinagsasabi ng pastor mo, anak, mali ang mga lunya. Mali ang magnakaw. Mali. Si pastor, wala siyang nakikita sa akin, puro kamalian. Kasi gumagawa ka ng mali. Siyempre, ang tatay ko nga, hindi ako pinagsasabihan ito. Itong pastor na ito, masungit. Pinagsasabihan ako, sino ba siya? Ibang tatay, ibang pastor. Ang Jeremiah 3:15, binigyan tayo ng pastor ng ating Panginoon upang kumandili sa atin. Amen. Yung presidente na nga ng Pilipinas, hindi ako pinapansin. Sino ka ba para presidente? Huwag na tayong magrasyonale, mga magulang kapatid. That's only pride. Nasaktan ka kasi may ginagawa ka. Kapag wala ka namang ginagawa, hindi ka naman masasaktan . If you are accused of false accusation, at hindi naman totoo, kaliwali. Pag sinabi kang, brother, nag-attend kaya ta sa kabilang church, alam mo naman na pinagbabawal natin. Okay, mark my word. Hindi namin po pinagbabawal kung saan kayo gusto mag-church. Nire-remind lang namin kayo, we are just blowing the trumpet. Dahil kung kayo ay makikisalo, makikihalubili sa mga tao na niniwala 3 ang Diyos, liable kami kung di namin sasabihin sa inyo na hindi tama ang ginagawa mo. Amen. Huwag mo namang ipagkalat ng GCM Church. Minumonopolize namin ang mga Pilipino sa Muharraq. Nasasabihin namin, huwag kayong mag-attend dyan, mga ganyan, mga ganyan, mga ganyan.
Hindi po namin dinidiktahan ang mga taong ganyan. We are just telling you the truth. Amen. Kung nalulugod ka, sasamba ka sa mga pastor na tutulong 3 Diyos, so be it. So be it. Kasi anniversary nila, kasi may birthday so be it. But ang sabi ng Panginoon, do not equal yoke with unbelievers. Amen. Ano bang pakay mo? I-win mo sila o ikaw ang win? Yun lang eh. It turn out, nag-win-win ka, ikaw ang na-win. Bakit? Kasi yung foundation ng faith mo ay hindi strong. Amen. Kaya nga kapag ka ang wicked man, pag siya namatay, at hindi mo siya pinagwikaan, brothers and sisters, liable po tayo. Next verse. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. So nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Ngayon, kung pinagsabihin kita at hindi ka nakinig, ikaw na ang bahala sa buhay mo. At least we blow the trumpet, we give the warning, it's up to you. Take it or leave it. Amen. It's just simple as that. It's just simple as that. 1 + 1 = 2. Hindi po mahirap. Amen. Makinig ka, hear and obey. Or hear and neglect. That's all. Yun lang naman pwede mong gawin eh. Lahat naman siguro kayo nakikinig, ano? Lahat kayo nakikinig, ano? Lahat kayo nakikinig, pero hindi lahat nag-obey. Majority sa atin, nini-neglect. After hearing this message, wala na. Wala na. But I'm telling you frankly, brothers and sisters, you will be held liable kapag napakinggan mo ng Word of God at nineglect mo. Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel, thus ye speak, saying, if our transgressions and our sins be upon us, and we find a way in them, how should we then live? Next slide, verse 11. Say unto them, as I live, said the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Imagine, I have no pleasure in the death of the wicked. But that the wicked turn from his way and live, turn ye from your evil ways, for why will ye die, O house of Israel? Amen. Kaya nga po, precious ang bawat tao. Precious tayo lahat sa Diyos. Amen. Kaya nga po, binigyan na tayong chance ng Panginoon. The reason why God gave you 2 ears, 2 ears, hindi 1 ear, para buo ang kanyang salita na mapakinggan mo. Simple as that. 2 mata, 2 butas ang ilong, may purpose si Lord. But the most important thing, which is the most dangerous part of our body, is our mouth. Buti na lang, hindi tayo ginawang 2 mouth ng ating Panginoon. Kung madaldal ka, Diyos ko, bakit daldal? Gamitin mo yung word. Binigay na nga ng Panginoon eh. Iniksi na nga lang niya, 1 mouth na lang, 1 tongue. Hindi 2 tongue. Sana, alam mo yung ahas? 2 yung dila, no? Kasi ahas eh. Kaya kung tingnan nyo nga, hindi lang yung 2. 1 lang. Make sure, brothers and sisters, gamitin natin ang ating bibig sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kalooban ng Panginoon. Kahit anong gawin mo, brothers and sisters, you cannot close your ears right now. You cannot close your ears. Open ang ears mo, but you can shout your mouth. If it is your will. If it is your will. But if it's your will to open it for God's purpose, so be it. So it's up to you. Hear and obey, hear or neglect. Hindi magkuklose yung ilong mo kung hindi mo sasara. Try mo nga. It will never. Pati yung nares muscle mo, hindi kuklose yung ilong mo. But your mouth, you can close. And you can open it for God's greater glory. Blow the trumpet. You don't need to study theology to share the gospel of peace. You don't need to attend mga evangelical seminars or something, brothers and sisters. Use your testimonies. Use your testimonies. Kanina talaga, I was really frustrated. Frustrated in a sense that ayoko makipag-compromise. Nasaktan ako dahil sinabi niya ang Bible ay hindi totoo. First time, nakababayan pa nating Muslim na sinabi ang Bible daw, kapatid, hindi totoo.
Ang dami kong mga mutawan na nakapag-share na sa akin, nagsisharean kami. They never had intention na sabihin na ang Bible ay hindi totoo. Because if you will tell that the Bible is false or hindi siya totoong a word of God, that means yung Quran mo na inango mo sa Bible ay ikaw rin nagsasabi na hindi totoo. Masakit. But again, I did my part. I blow the trumpet. I gave him the warning. I told him, kapag namatay ka, aharap ka kay Kristo. And your knee shall bow, and your tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Ginanon ko sa kanya. Nung pinoint ko yung aking daliri sa kanyang puso, I left. Binigyan ko siya ng baga sa kanyang puso. Alam mo, sabi niya, sandali, kuya, hindi pa tayo tapos. Hindi pa. The back of my mind, gusto ko siyang balikan. Pero I did my part. I blow the trumpet. At nakita ko siya, papalayo ko. Nilalamig siya. Gusto ko siyang atake na upuin o sabihan eh. But I don't know. I was frustrated in a sense that I gave him the Word of God, but he neglect the Word of God. It's up to you, brothers and sisters. You see, ang ating Panginoon is the master evangelist. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, kapag nangusap siya, mas masakit. Tinawag niya yung mga taong ulupong, mga pariseo. Tinawag niya isang babae na aso. Sinong evangelical na magsasabi ng ganon? Only the Lord Jesus Christ. Only the Lord Jesus Christ. Because He has the authority. He is the Word that became flesh. And now the Word is saying the Word. Tingnan po natin. Just give me 15 minutes. In the book of John chapter 4. John chapter 4. Verse 5 to 19. Alam na po natin itong scenario na ito. Basahin natin para maliwanag. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat down on the well, and it was about 6 hours. Si Jesus Christ ay napagod. Ang kanyang mga kasamaan, bumili ng pagkain sa ibang bayo. At si Jesus Christ, umupo siya doon sa well, sa Jacob's well. Around 6 hours, meaning katanghaliang tapat. 12 o'clock in lunch. So that means, wala pong mga tao na maghihigib during that time. Lahat siya ay nasa bahay na. Amen. So meron pong isang Samaritan, verse 7, there came a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. Tingnan mo po ang analysis. Ang Panginoon, nung nakaupo siya, may purpose kung bakit siya nakaupo at naghihintay. May isang Samaritan, which are Gentiles, they are not Jewish. Samaria, meaning there are Gentiles, sila po ay makasalanan, they are not given a chance to mingle with other Hebrew. Pumasok po itong babae na may dala-dala pong mga tapayan. Iigib siya ng tubig, yung Samaritan ng babae. Katanghaliang tapat. Meaning, ang babaeng ito, kumukuha siya ng tubig kapag wala ng tao. Amen. Nahiya siya. Nahiya siya. Siguro meron siyang ginagawa na lihim, kaya nga po ayaw niyang makita siya ng kanyang mga kapitbahay. Kasi alam niya madadaldal ang kanyang mga kapitbahay. So itong babaeng ito, na-encounter niya ang master evangelism natin dito sa our Lord Jesus Christ. The Word that became flesh. Ha? Okay, tingnan po natin si Jesus Christ. Nangusap ang Panginoon, give me to drink. Meaning, nangusap siya in a sense that natural way, hindi sa spiritual way. Just a plain, give me water. Water, what is water? Water is water. Hindi niya sinabing, okay, give me the blood of the cup that I will give you. He did not speak spiritually in a sense that hindi maunawaan ng Samaritan. Dahil ang mga Samaritans, they are ignorant in the Word of God. Amen. Hindi sila tulad ng mga Hebrew o mga Jewish people na sila po talagang mga fanatics sa Word of God. But itong Samaritan na ito, nakikinig po sila ng Word of God, but hindi po ganun kailalim. So, ang Panginoon, nangusap siya plainly as a natural, give me water. Madali. For his disciples were gone away into the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, ask drink of me,
Peace, I'm a woman of Samaria. For the Jews have no dealings with the Samaritans. Ang sabi niya, bakit ka humingi sa akin ng tubig? Ako isang Samaritano. Ano po, haram, bawal na makipagsalitaan sa mga Jews na tulad mo dahil kayo ay malilinis, kami marurumi. At bakit ka humingi ng tubig sa akin? Kalaki mong tao. Ikaw na lang humingi. Kababae kong tao. So Jesus Christ was communicating to her in a sense that yung natural na communication. Kasi hindi maintindihan ng Samaritan kung sasabihin ng Panginoon na, yun nga, yung cup of my blood, take it, my flesh and meat, drink it. Hindi. Just a simple water. Next slide. Then, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, and who is it that said to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Ngayon, after natural, nung nakuha na ng Panginoon yung wavelength ng kanyang brain, ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung nalalaman mo ang Panginoon, ay ihingi ka ng tubig na buhay, living water. So, ngayon, still in a natural way. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? So, nung pong nakuha na ng Panginoon ang simpatya ng babae, kung paano mangusap ang ating Panginoon, nakarelate ngayon ang babae. Sabi niya, ang lalim ng balon, saan natin makukuha yung buhay na tubig na yan? Next verse, in verse 12. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man ang uminom ng tubig ito, sila'y mawawulit. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him, and well of water springing up into an everlasting life. So from natural, brothers and sisters, naugod na ng Panginoon to spiritual. Amen. Nakaka-relate na. And that's how we communicate. Amen. Kapag ka new believers, brothers and sisters, tumanggap ka na ba kay Jesus Christ? Hindi pa. Hindi, dapat magpabaptize ka na in Jesus' name. Kasi hindi ka maliligtas kung hindi ka baptize. Ay atakihin ang taong yan. Bakit? Hindi pa nga niya naiintindihan kung sino si Jesus Christ Hindi pa niya naiintindihan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Parang baby yan, binibigyan mo na kaagad ng barbecue. Yung baby, pagkasilang ba? Bibigyan mo ng barbecue para mapacify siya. No! Bigyan natin siya ng milk. Bigyan natin siya ng gatas. Para sa ganon, brothers and sisters, malunok niya. Yung tamang pangangailangan niya. So Jesus Christ, simple water lang ang analogy niya. Yung water, sabi niya, na ibibigay ko, ay hindi ka na mauhaw muli. So nakuha na niya. From natural, naging spiritual na. Amen. See, ganito po ang evangelism. Now, in verse 15, the woman said unto him, Sir, give me this water. Kanina si Jesus Christ ang humingi ng tubig. Ngayon, nung nakarelate na yung Samaritan, siya na yung know-how. Kasi every day, at 12 o'clock, dinadala ko. Siguro malaking babae ito, no? Siyempre, mas kalado, no? Araw-araw ba naman, may dalang pail of water. No. Pagod na siya. He's tired of taking pail of water every day. Alatol niya, 12 o'clock. Would you imagine every day? So he asked Jesus Christ to give her this water that I thirst not, neither come either to draw. So nakarelate siya. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan, Panginoon. Jesus said to her, Go! Eto na. After natural, pupunta ng Panginoon sa spiritual. Go! Call thy husband and come hither. Go. Tawagan mo yung asawa mo at kayo pumarito muli. The woman answered and said, when Jesus Christ touched commandment number 7, thou shalt not commit adultery. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, thou as well, I have no husband. Tama, wala kang ang asawa. Pero, eto na, in verse 18, for thou hast had 5 husbands, nagkaroon ka na ng 5 asawa. And he whom thou now hast is not thy husband, in that sense thou truly. At yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Nakita natin, hindi naging spiritual kaagad ang Panginoon. Hindi siya kaagad, Samaritan, may 5 kang asawa, ha? Alam ko, tignan mo yung palad mo. Tignan yung palad mo, 5 yung asawa mo. Yung kinakasama mo ngayon, hindi.
God speak in a natural way para maintindihan natin. In a sense that hindi niya kinondem kaagad ang babae. He blow the trumpet, brothers and sisters, of a warning sign. At nung namasmasan yung babae, wait a minute, from natural naging spiritual. When her heart touches the commandment number 7 ng ating Panginoon, she was convicted. Anong sabi niya? The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Wow! Nalaman niya. In a natural way, natas yung spiritual realm ng babaeng ito. And next slide, verse 20. In 25. The woman said unto him, I know that the Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus said unto her, I that speak unto thee as he. Ako yung sinasabi mo. Amen. So itong babaeng ito, spiritually, nung natas yung kanyang commandment number 7, yung kanyang puso, she was convicted. At na-recall niya yung word of God, na narinig niya na yung Messiah sasabihin niya sa amin na darating ang sa Messiah at sasabihin niya lahat sa amin. Ang sabi ni Jesus Christ, ako na ang iyong kausap. Napakapalad ng Samaritanong ito, ano? And upon this came his disciples and marveled that he talked with the woman, yet no man said, what seekest thou, or why talkest thou with her? Next slide. The woman, tingnan mo, anong ginawa niya para magigib na tubig? Kasi maliligo na yung kanyang bihap, yung kanyang boyfriend, yung kanyang abibi. Yung Samaritan babae. Talagang mga lalaki, ano? Tandaan natin, mga babae, number 1 yan. Di ba, Brother Herbie? Hindi mabubuhay ang mga lalaki kung walang babae. Mahina. Hindi mabubuhay ang lalaki kung walang babae. Kasi ang babae, they are always finding things. Amen. Kaya nga aking asawa, sweetheart, saan yung aking susi? Ayan, nasa ilong mo. Saan? Diyan lang. Pumunta na ako kung saan. Saan? Ito, nandyan. Di ba? Because women find things. Kaya nga nakita niya yung tree of knowledge, wisdom sa Garden of Eden. Si Adan, hindi niya nakita. Kaya you cannot live without women, brothers. Amen. Amen po ba? Come on, mga lalaki. The woman then left her water pot and went her way. Nakalimutan na niya lahat. Yung kanyang inigib, yung kanyang pagsaing, yung pagligo, yung kanyang mga anak. Anong ginawa niya? Iniwan niya lahat. Left her water pot and went her way into the city and said to the woman, to the man. Ito imagine, na-encounter niya ang Panginoon only that day. Only that day. Pero iniwan niya lahat. Hayaan na niya yung kanyang boyfriend na habang naliligo, yung sabon. Oh, darling, yung sabon, tubig! Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this is the Christ. One day lang, when she was convicted, when she knew that he was talking to our Lord Jesus Christ, siya mismo ang nag-share ng kanyang testimony. She blew her own trumpet and share the word of God. Next slide. Let's move in 4:39-42. And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman. For that woman! For that woman na makasalanan! For that woman na tinanggap niya ang salita ng Panginoon from natural to spiritual. All many Samaritans of the city believe. For the saying of the woman which testified, he told me all there ever I did. Imagine, babae na makasalanan, she was convicted in just 1 hour, brothers and sisters. Para siyang the power of her words convicted all the Samaritans. Many of the Samaritans believe. Kung hindi siya nagigib nun, wala. Hindi naligtas yung mga Samaritans. But because of that situation, na imbis na yung boyfriend niya magigib ng tubig, ang babae na nagigib ng tubig. Maskulado Ewan ko nga kung lalaki talaga yung boyfriend nito. So when the Samaritans were coming to him, they besought him that he would tarry with them and abode them for 2 days. Sila na mismo
yung mga Samaritans na nakinig ng salita ng Panginoon, they want to blow the trumpet. And they requested Jesus Christ to stay for another 2 days. Kayo nga, ganito na naman ang Word of God. Nakakasawa. Ganito. But the Samaritans, no. No. When they heard the warning, they accepted the Lord with all their might, with all their heart. The next slide. And many more believe because of His own word. And said unto the woman, now we believe. Not because of thy saying, for we have heard Him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Woo! Kaya nga, Brother Bong, sabi ko nga, pag nag-invite tayo, just give us a chance. Pangalawa, first visit, second visit, third visit, fourth visit, fifth visit, and after that, kayo nang bahala. Sila na mismo ang magsasabi. Di ba, kapatid? Last week, nag-attend ka? Second visit, give us another third visit, fourth visit, fifth visit, sixth visit, hindi ka na namin makontrol. Every day dito ka na. At sasabihin mo, not because of thy saying na sinabi ni Sister Bioli or ni Sister Yoli, for I have heard Him ourselves. Ang salita ng Panginoon. Di ba, Sister Lilbeth? Amen. Di ba, Sister Plerida? Nung na-invite tayo, dati, mga kwentong barbero lang. O, binago ako ng Panginoon. Totoo, sis? O, binago ako ng Panginoon. Tara, punta tayo sa church. Sige nga. Hindi, nung upupo ka, hindi ka naman iyakin. Pero yung luha mo, lumuluha. Yung isa lang, ha? Second visit, yung isa naman. Third visit, dito na. Yung panglima, pag nangangaral na si Pastor Chris, hindi lang na, natutulog ka na. And that's how God works, in a mysterious way. If you will not blow the trumpet, like what the Samaritan did, paano yung mga kababayan niyang Samaritan that requested for 2 days? If you will keep it in yourselves, yung trompeta. Sino may mga trompeta doon? Magtaas ng kamay. Sino may mga trompeta doon? Magtaas ng kamay. Yung proud. Proud. Woo! Kahit tumayo, ipan natin ang trompeta. Ano yan? Yung testimony natin. We have to blow the trumpet in Zion. Sound the alarm of the holy mountain. Ang sarap pakinggan. Nung ni-request nilang 2 days na si Jesus Christ mangangaral doon, my God, would you imagine? Ang pag-upo ng Panginoon doon sa well, pag-upo lang, meron palang purpose ang Panginoon, may maliligtas. Kaya sa pag-upo mo ngayon, may gagawin ng Panginoon. Hindi ka umupo dito para umupo lang. At para makita kung gaano kapogi si Brother Laverne. Nagpunta ka dito para sa Word of God. No more, no less. It doesn't matter kung sino nag-share ng Word of God. What matters most is, after hearing this message, we have to blow our trumpet. Can we sing that song again? With joy and gladness? Amen. You rush in the city. Awitan natin. Kaya pag ginawin natin ito, with power. They rush in the city, they run to the wall. Great is the army that carries out His word. They rush in the city, they run to the wall. Great is the army that carries out His word. The Lord utters His voice. Listen! Before His army, can you hear that? The Lord utters His voice. Before His army. Blow the trumpet! Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on the holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm.
rush in the city. Rush in the city, they run to the wall. Great is the army that carries out His word. They rush in the city, they run to the wall. Great is the army that carries out His word. The Lord utters His voice. Listen! Before His army, can you hear it? The Lord utters His voice. Listen! Before His army. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on the holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on the holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Sound the alarm. Sound the alarm. Amen. Imagine, again, kung lahat tayo magbo-blow ng trumpet, next week, double tayo dito, double number. Ang Sunday, magiging parang Friday worship service. Even yung baby mo, sister, ha? Nag-blow na trumpet. Huwag ka masyadong mag-sayaw. And that God, yung purpose ng Panginoon, kung bakit kayo dinala dito, not to sit down, to share the gospel of peace, to blow your trumpet, sound the alarm, sound the alarm. Sabihin mo, I know it's very hard. Ang watchman, ang trabaho niya, it's very hard. Huwag mo silang i-underestimate. Watchman, their messages are very, 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 very important. It's a matter of life and death. Kaya sila bantay, hindi para sumalakay. They serve as a warning. And let God speak to your hearts. Tayo tagabantay. Tayo tagabantay. Tayo tagabantay. Hindi ba tayo masaya, no? Pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon. At the end ng finish line ng ating buhay, alam mo, sasabihin ng Panginoon sa iyo, ibibigay niya yung corona, yung putong ng buhay, yung crown of life. Isa-isa tayo. Isa-isa tayo. Malayo ka palang, kilala ka na ng Panginoon. At sasabihin niya, through you, sinyer mo ang aking salita, na ligtas ang mga tao na nandito. Wala man tayong sahod, wala man tayong pera, pero yung the mere fact na nasave mo ang isang soul sa impyerno, my God, isang soul, nagre-rejoice ang mga angels. It's time. It's now or never. Blow the trumpet sa iyong mga mahal sa buhay. Blow the trumpet. But again, do not be judgmental. From natural to spiritual. Huwag kang masyadong hyper. They will never, never, never accept the word na masyado kang mataas. Na para ka nang ikaw ng pinakamalinis sa buong angkan. Try to understand them. Kasi galing tayo dyan eh. On a natural way, darating din ang conviction. You see, Nathan, when he approached David, nung nagkasala si David, hindi niya sinabi, ikaw, adulterous, ikaw, namamatay tao. No. He talked in a natural way. How? Sabi niya, may isang shepherd at may isang mayaman. Isang shepherd, may isang sheep. At yung mayaman, marami siyang sheep. May dumating na bisita, yung mayaman. Yung mayaman, ayaw niyang papakain yung kanyang mga sheep. Yung kaysa-isang sheep ng isang pulube na shepherd, kinuha niya.
At yun ang ibinigay na pinakain sa kanyang mga bisita. Anong sabi ni David? Walang iyang taong yan! Dapat siya ay mamatay! Dapat siya ay parusahan! Dapat siya ay kulong! See? Nung sinabi niya yung natural way, nag-react agad si David because he understands. Because he is a shepherd. He understands the repercussions. He understands na kapag may ginawa ka sa iyong kapwa, mananagot ka. He knows the law. At nang lumabas sa kanya yon, anong sabi ni Nathan? Ikaw yun. Sinatulan mo na yung sarili mo. Kaya nga, anong sabi po ni David? Hindi niya dinanay, oh, no. Nathan, hindi ako yun. Nagbibiro lang, joke lang. Hindi. I have sinned against the Lord. I have sinned against the Lord. I have sinned against the Lord. Kaya nga sabi ni Nathan, dahil sa ginawa mo, hindi ka mamamatay. Pero may repercussion. Yung ginawa mo kasalanan, may kabayaran. Sa buhay ni David, nung nagkasala siya ng pangangalo niya, hindi na nangyari yun for the second time, for the third time, for the fourth time. From that moment, he repented and he accepted the blowing of the trumpet of God. Hindi na niya inulit-ulit pa, kundi inayos na niya ang kanyang buhay. At nung nabuntis si Bathsheba sa maling paraan, namatay yung bata at buong puso niyang tinanggap buhay dahil yan ang ugat ng kasalanan. Kung lahat tayo dito nakikinig ng warning, dahil one day, tandaan nyo, one day, atin kayo dito, wala na kami. Wala na si Pastor, wala na ako, wala na si Brother Marvin. Wala na. Sayang yung pagkakataon sa maikling panahon na pagkakakilala natin. Let's do it for God's greater glory. Let's do it na malugod ang Panginoon. That tayo na ang magre-request ng Bible study sa ating mga bahay. Tayo na magre-request, tayo na mag-bless kay Pastor. Like what Samaritans made. Sila nang nag-request to hear the gospel because they know that they will be saved sa salita ng ating Panginoon. I hope and pray that you will never forget this wonderful message, blowing the trumpet. It's not physically meant or natural na mabublow tayo ng trumpet. It's one way to say that we have to share the gospel of peace. Bigyan natin ng value ang pagtanggap natin kay Jesus Christ as your Lord and Savior and your Master. And once you value that, lahat tayo excited na pupunta dito sa church to worship Him in spirit and in truth. God bless you all. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, your words are powerful, Lord. Two-edged swords. We do believe, Father God, Lord, hallelujah, nasaktan po kami sa iyong mga salita. But it doesn't mean, Panginoon Lord, na hindi nyo kami mahal. Nasaktan kami because you love us. Lord Jesus, let your sons and daughters in this church, Lord, ma-realize ang value na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. And you gave us this wonderful opportunity, Lord, to blow the trumpet, to share your love sa aming mga mahal sa buhay. Because we heard, Lord, in this pulpit, that there are tears in heaven, twice, Lord, sa mga saints mo, Lord God Jesus, sa langit, na sila'y iiyak with tears.
And you're just reminding us once again, Lord, na gawin po namin nakatagabantay ng aming sambahayan to blow the trumpet. I-warn them, Lord, na malapit na po kayong dumating. We do believe, Lord Jesus, na hindi po mawawala ng kabuluhan ang aming pakikinig at pakikinig sa araw na ito. Sa iyong dakilang pangalan, we pray. In Jesus' name, Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah.